Hello ka-Afden fans! So breaking news ito ha. Pumunta pala no sa awarding mga kasembreros at kumuha ng award itong si Ma'am Catherine. Very very silent at saka very peaceful and very secretive mga kasembreros kasi hindi natin balitaan na pupunta sa ganito, pupunta sa ganyan. So matik na lang nag-post sa kanyang Instagram story ngayon mga kasembreros. Tapos hawak-hawak nga itong kanyang trophy no. Sabi niya dito ay thank you Eduk Circle. Nanalo siya bilang most influential celebrity of the year mga kasembreros no. And ang cute dito kasi parang pauwi na siya, yung isa dito na kanyang picture parang pauwi na siya. And then tao dito hawak-hawak yung trophy nga mga kasembreros. And ang tao dito ang nakakagulat pa, hindi naman ganong prestiyoso, 'di ba, yung Eduk Circle, pero pinahalagahan niya ito mga kasembreros and answered prayer ito sa atin kasi nga matagal na tayong nag-aabang na sana yung atensyon Catherine ng mga awarding and so on. So ito na no, prayer answered mga kasembreros kasi nga ay pumunta si phenomenal box office cinema queen mga kasembreros. And nakita ko dito sa listahan ng Eduk Circle yung most influential celebrities of the decade no, ng dekada mga kasembreros. Ibig sabihin ay maraming awards na sa Eduk Circle ay si Sir Alden, kabilang dito mga kasembreros no sa top 10 most influential celebrities of the decade. Andito rin sila Ma'am Sara Geronimo, si Ma'am May Mendoza, si Ma'am Bea Alonzo, si Vice Ganda, si Coco Martin, si Angel Locsin, si Alden, tapos si Ann Curtis. So sila yung top 10 na kumapa sa isang dekada ay sobrang dami nilang nakuhang Eduk Circle Awards mga kasembreros. Grabe no? Nakakatuwa at saka nakaka-proud naman ito mga kasembreros si phenomenal box office cinema queen at saka of course no, si Sir Alden kasi suki na rin. And as expected ay nag-usap na naman ng dalawang ito kasi nga attend ako naman, huwag ka nang umattend parang nabasa ko dito parang advance niya kinuha yung award kasi yung awarding sana ay bukas pa no, pero baka minove ng Eduk Circle mga kasembreros kasi bukas parang magkakaroon ng people power na naman no sa Maynila mga kasembreros. So baka traffic kung kaya ay pinospone at in advance ng Eduk Circle Awards mga kasembreros ang kanilang tropeyo kay attorney mga kasembreros. So pareho na silang attorney, si attorney Alden Richards at saka si attorney Alex Roman at saka si attorney Kath mga kasembreros. Attorney Catherine mga kasembreros. So ang cute ni Ma'am Catherine and parang terno sila ng dito ni Sir Alden ng suot nung awarding. Yung kay Sir Alden na ito na may trophy na parang pareho sila ng suot no, may halong yellow and then tawag dito parang yellow and white na combination ng suot ni Ma'am Catherine ngayon. Tapos itong kay Sir Alden ay parang siya last 2023 or 2022 pa yata ito mga kasembreros no. So parang magkasing sila, parang may similarity yung style ng kanilang damit mga kasembreros. Bagaman ay yung kay Ma'am Catherine parang dirty white na may shade or silhouette ng yellow tapos red and something mga kasembreros no. Ang kulit, ang ganda ng suot dito ni attorney mga kasembreros sa kanyang awarding. So congrats no kay Ma'am Catherine. Sana ay umattend na at saka as expected hindi na naman kayo nagtagpo ni Sir Alden kasi nag-usap na naman kayo na hindi pasekreto lang. So hayaan natin ang ka-Afden. So next item tayo mga kasembreros. Ang cute ng pinost dito ni Sir Alden no. Nagbisikleta siya kanina. Tapos ito nga ang kanyang outfit ay black and then of course naka-complete gear ang inyong tisoy mga kasembreros. And then next item na pinost niya itong kahapon no, today is 10/10, tapos yung si Ma'am Ay de las Alas nga kasi isa sa mga pangalan ng kanyang mga anak ay si 10/10 mga kasembreros no. Tapos nakatag dito si Mama 10 si Mama 10 niya mga kasembreros sa Instagram story. So ang kulit lang ni Sir Alden mga kasembreros no. Pero kahapon ay talagang dilubyo no ang petsa na iyon kasi nilindol kami dito mga kasembreros. Pero alam kong God is in control no. And then ito, congrats no kasi yung parang yung
views ng Out of Order sa Netflix ay umabot na ng 10 million. So congrats no kay Attorney Alex Roman. And then ito, so baka late ko na rin ito baka late ko na rin ito ma-post no yung Stars on the Floor of course no 7:15 PM mga kasombreros. Speaking of Stars on the Floor, ay congratulate din no ng buong production team si Sir Alden mga kasombreros bilang congratulations na dun sa pinakamahusay na aktor sa Indie Excellence Awards mga kasombreros. So your Star on the Floor family is so proud of you. Sabi dito ng Stars on the Floor team mga kasombreros. And then ito, so bagong endorsement no, ni Sir Alden ay na-publish na itong Tide na kanyang bagong endorsement. Baka ito yung yung ginawa niya noong nakarang araw mga kasombreros na endorsement photo shoot. So baka ito yon mga kasombreros. Tapos naka-red dito si red orange or orange yung kanyang damit of course kasi ito yung color code ng Tide mga kasombreros. So busy lang talaga ang cast din. And then ito, ang cute nito mga kasombreros kasi isang fan McDo ni Alden be like. Tapos kumain siya sa McDo, tapos may picture ni Sir Alden dun sa may tawag dito sa may harapan mga kasombreros no. So parang kompleto na yung kanyang yung kanyang pagkain or meal mga kasombreros kasi parang kasama niya na rin si Attorney Alex Roman, si Ethan mga kasombreros na kung saan ay tisoy na tisoy si Sir Alden dito sa kanyang posing no. Dito sa ang cute lang parang hindi yata ito yung 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 McDo na nila kahapon na World Egg Day na kasama nga si Ma'am Barbie Forteza. So ito po ay hiwalay na branch ng McDo. Tapos kumain siya doon tapos nakita niya yung picture ni Sir Alden doon na kompleto ng kanyang meal mga kasombreros. And then ito, ang cute ng ginawa ng isang fan dito. Inedit niya no si Ma'am Amy de la Cruz mga kasombreros. So inedit niya yung cast din sa isang kotse lang sila. Tapos magkatabi si Sir Alden yung nagda-drive. Tapos naka-glasses or naka-shade silang dalawa mga kasombreros no. Ni Ma'am Catherine at saka ni Sir Alden mga kasombreros. Pero ito po ay edited lang. So parang totoo siya no. Pero halata mo naman na edited siya mga kasombreros no. Kasi nga parang nagmumukha lang talaga siyang realistic kung grabe no, parang totoo nga siya. Parang yung app na ginamit dito ay parang siguro medyo high-tech siya kung kaya medyo totoo siya. Tapos kung hindi ka avid fan ay malilin lang ka na hindi pala siya totoo no, na edited lang pala siya na picture ng cast din mga kasombreros no. Sina attorney at saka si attorney. So pareho na silang attorney mga kasombreros. So yan po. Actually yun lamang sa ating cast din items no. Sana po ipangin po natin ang ating word of God and let's continue praying po sa ating bansa no. Sa anumang typhoons and calamities mga kasombreros na darating nawa ay hindi tayo pahintulutan ng Panginoon na tuluyang malugmok mga kasombreros. So ngayon po October 11, 2025, Saturday na po no. Enjoy your weekend so far. Sana po ay pakinggan po natin ang ating Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang cute nito ha. Sana po ay pakinggan natin. Ang title po, Araw at Gabi Sana. Psalms 1 verse 2, but his delight is in the law of the Lord. In his law, he meditates day and night. So, araw at gabi. So, ang law dito ay yung Holy Scripture, no? Or yung banal na salita or yung Holy Bible, mga kasombreros. So, ang tinutukoy dito yung taong pinagpala. So, ito pa rin yung mga kasombreros ng karugtong mga kasombreros. Yung Psalms 1 verses 1 and then 2 and 3. So, sineparate ko lang sila mga kasombreros kasi ang ganda. So, ang title natin, parang mga title sa mga drama at pelikula. Yung ating title dito mga kasombreros, no? Araw at Gabi Sana. So, ito ay ito mga kasombreros ay reminder sa atin na di ba ang requirements parang sasabi ni Lord sa atin nga araw at gabi nga sana no yung pagbabasa ng Biblia kasi meditate dito pagpapakain natin kaluluwa na mula sa kanyang Biblia mga kasombreros. So ito yung kanyang kautusan or iniutos mga kasombreros sa atin
dito nga sa Psalms 1 verse 2 mga kasombrero. So tayo nga minsan, 'di ba, yung isang beses ka lang magbasa ng Biblia sa isang araw, parang hindi pa natin nagagawa. Pero ang Diyos pala natin ay 2 beses pala dapat, no, araw at saka gabi. Na kung tutuusin kasi sobrang busy natin, hindi na tayo nakakapag-share ng panahon, no, sa ating Panginoon mga kasombrero. Isipin natin ganito, yung asawa natin or yung kapatid or yung magulang or yung sino man dyan na mahal natin sa buhay mga kasembreros, ano ang mararamdaman nila kapag wala tayong panahon sa kanila? Let's say sa araw na yan, kahit na dito magkasama kayo sa bahay tapos hindi siya umuwi, wala namang trabaho, or parang after ng trabaho hindi na siya umuwi, or after ng school or hindi na siya umuwi. So ano yung mararamdaman natin mga kasembreros bilang mahal natin yung family member natin na ito? So di ba magtatampo tayo na wala tayong panahon sa kanila. Kunwari, imbis na sabay-sabay kumain, so hindi yung kakasabay, and so on. Parang may time talaga dapat or gumagawa tayo ng paraan para makakasama natin yung ating family members, di ba? So how much more yung ating Panginoon na utang natin sa Kanya. Sasabi natin parati kasi na, yes, utang natin sa Diyos ang buhay natin. Pero ano yung ginagawa natin para masuklian yung Kanyang kabutihan, yung Kanyang kadakilaan at saka blessings na binibigay niya sa atin? Kasi nga, yung buhay pala natin na to utang, di ba? So hiram na buhay. So ang mali lang kasi dito, minsan alam natin yung katotohanan pero wala tayong gini-give back ba? Wala tayong ginagawang paraan para maipakita rin sa Panginoon na mahal natin siya. Okay? Hindi niya kailangan. Okay? Hindi niya kailangan ang tao. Hindi niya kailangan ang ating oras. Parang hindi siya nagmamakaawa mga kasmas kasi it's a command, no? Hindi siya primary requirement para matawag siya na Diyos kung tayo maglalaan ng panahon or hindi. Kasi Diyos naman siya, kasi kahit na wala ang tao, no? Tayo wala tayong magagawa at saka useless tayo kung wala ang Diyos, no? Ganon mga kasembreros, no? So parang nandun yung idea, nandun yung truth, nandun yung thought, nandun yung katotohanan na hiram nga ang buhay natin, no? Papasalamat tayo sa Diyos, pero ni 30 minutes, ni 10 minutes, ni 5 minutes, siguro hindi tayo naglalaan ng panahon para sa kanya sa isang araw. So, di ba? So, it's hypocrisy. Parang sasabi mo sa asawa mo o sa jowa mo na, I love you, pero wala ka namang panahon na magkalapit na naman kayo or may chance naman or pwede naman, no? Na magkasama kayo sa araw na yan. So, parang ganun ba? Parang pang-uuto. Parang something na hindi siya tugma dun sa sabi natin, mahal natin siya, but we don't have time mga kasembreros. So ang verse na ito nag-emphasize ng kahalagahan ng company we keep and the paths we choose to follow. The word blessed, no, sabi nga dun sa verse 1 mga kasembreros, ay nag-indicate ng happiness or fulfillment that comes from living according to God's will. So ang God's will ay makuha natin yan sa salita niya, no, sa kanyang instruction sa Biblia. And then yung ating mga pastors or yung ating mga leaders and then kaibigan na Christian, for example, yung ating konsensya, yung Holy Spirit ng Panginoon kapag nagpe-pray tayo. Malalaman natin yung mga kasembreros kapag will or kalooban ng Panginoon. Kapag kalooban niya ng Panginoon, let's say yung trabaho, kapag kalooban ng Panginoon yan, ay napapalapit ka palalo sa Panginoon. Let's say, hindi ka nauubusan ng oras na sa trabaho, talaga may panahon ka pa para makapag-Biblia, mapakain ng ating kaluluwa, may time ka pa para mag-pray, so ganon. Pero kapag ang trabaho mo na yan ay wala ka ng panahon sa pag-pray, wala ka ng panahon sa pag-meditate ng salita, sabi nga dito araw at gabi sana, ay hindi po yan kalooban ng Panginoon. Okay? So, ganun siya mga kasembreros. It's really important that we have that discernment or wisdom na will ba ito ng Panginoon o hindi. Nakalaman ba na ito ba ang kalooban ng Panginoon o hindi? So, walking in the counsel of God is just seeking guidance. In a world filled with noise and distraction, the words of Psalms 1 verse 2 invite us to pause and reflect on what truly nourishes our souls. So, ano nga ba yung talagang nakakapagbigay ng nourishment at kalusugan sa ating kaluluwa mga kasembreros? And parati nating sinasabi dito na ang ating physical na katawan, ang pagkain yan, yung physical na pagkain din. So yung ating kaluluwa naman or ang ating soul mga kasembreros, ang pagkain lang po niyan ay ang salita ng Panginoon. Kahit na adobo man yan ang ihain mo, kahit na lechon man yan ang ihain mo, hindi po kakain ng ating kaluluwa. Kasi ang tanging mapapagkain lamang nito mga kasembreros ay
Gumapa ang salita ng Panginoon, wala na pong iba mga kasembreros. So panalangin, everything that deals with godly mga activities mga kasembreros, ganun po siya. Parang yung isang kunwari yung isang tawag dito, yung isang pusa, so hindi siya pwedeng kumain ng ibang pagkain kung hindi swak sa kanyang panlasa. So ganun po siya mga kasembreros. This verse speaks to the heart of our spiritual journey, urging us to delight in the law or in the Holy Bible of the Lord and meditate on it day and night. So grabe no, yung enjoy kasi delight dito na ibig sabihin mga kasembreros, ibig sabihin may kagalakan ka habang nagbabasa, hindi yung napipilitan ka kasi ibang tao kunwari sobrang busy na ay panipasok na lang sa last minute or sa kumapasa pinaka maliit na schedule nila ang salita ng Panginoon sa pagbabasa ng Biblia kasi nga mas inuuna nila yung mga worldly na mga trabaho, yung trabaho. Kasi ganito yung mga kasama kung hindi mo na-enjoy ang presensya ng Panginoon sa mundong ito, hindi mo ma-enjoy ang langit. Kasi doon, eternal na yun mga kasembreros, forever and ever and ever and ever and ever and ever. Then, hindi na siya million years, okay? Ang gugugulin natin sa heaven ay hindi lamang million years. So kung dito pa lang sa lupa, hindi na natin na-enjoy ang presence ng Panginoon, hindi na natin na-enjoy yung pagdakila sa Kanya, pag-praise sa Kanya, pagpapasalamat sa Kanya, paano na sa heaven? So parang ganun siya mga kaso. So kung dapat, sabi dito, delight no? Enjoy ang presensya ng Panginoon, ang Kanyang salita mga kasembreros. So dapat dito sa mundo, kasi ang mundong ito, stage ito ng rehearsal, practice ito dito mga kasembreros sa mundong ito. Ang totoong show, ang totoong performance po natin na nasa heaven. So kung pinapractice na natin dito yung pagmamahal sa salita ng Panginoon, pagmamahal sa Panginoon, paglalaan ng panahon sa Panginoon, so mas lalo nating ma-enjoy ang heaven, ang life after death mga kasembreros na kasama siya. Kasi dito pa lang na-practice na natin mga kasos, kung pa yung ating kaluluwa, kung pa na-enjoy na niya yung presence ng Panginoon at saka yung kanyang salita sa mundong ito. Diba? Nag-gets po natin. So kung hindi na-enjoy ng ating kaluluwa at parang hindi kilala ng ating kaluluwa ang Panginoon sa mundong ito, so hindi niya kikilalanin ang Panginoon sa kanilang buhay. So parang stranger siya, no? So nag-gets po natin. The essence of Psalms 1:2 lies in the concept of delight and meditation. To delight in the law of the Lord means to find joy and satisfaction in God's commands and teachings. So ang kaibahan kasi ng teachings at instructions ng Panginoon mga kaso sa Biblia, may kasamang pagmamahal. May kasama yung kasama yung kanyang Holy Spirit. Unlike any other books, any other manuals or textbooks for example, or encyclopedia or dictionary for example, hindi ka parang it's just about knowledge. Yes, tama naman magbasa tayo ng dictionary, ng encyclopedias and any other textbooks or magazines for example or newspapers. So tama naman yun to gain knowledge. Pero iba kasi ang Biblia mga kasembreros, no? Kasi para talaga sa ating kaluluwa ito. This delight is not merely an emotional response but a deep-seated appreciation for the wisdom and guidance that God's Word provides. The law, often understood as God's instructions for living a righteous life, serves as a foundation for moral and spiritual growth. So, ang kagandahan din kasi dito, apart from nanonurish yung ating kaluluwa, yung ating moral standards, yung ating pagkatao, yung ating behavior, natatransform din ang salita ng Panginoon. So, yun nga, no? Parati nating nire-remind din dito na ang salita ng Panginoon, ang Biblia, ay hindi lamang siya basta-basta libro, no? It's a transformative, powerful book, mga kasamaras na pwedeng magbago ng ugali ng tao, ng perception ng tao, ng paniniwala, belief, philosophies, and so on. And yun nga, no, as a whole, yung behavior ng tao, na ganito pala, God is love pala, so dapat mahalin natin ang ating kapwa-tao. Nagpapatawad pala si Lord, kung kaya pala tayo dapat yung patawad rin. Humble pala si Lord Jesus Christ, so dapat pala tayo maging humble. So, ganun ba? Unlike in other books, may mga books naman na supplemental, yung mga worldly, pero I don't recommend. I definitely recommend talaga yung Holy Bible or any other Christian books, mga kasamaras na kumapa-related din at saka hinango sa Biblia. Let's say yung The Purpose-Driven Life, and then God Chaser. May mga Christian books naman na hinango sa Biblia, mga kasembrers, na ini-explain nila lalo, ini-explain ng mga librong ito further para mas lalo natin maunawaan yung verse by verse, yung context na ganito, sa verse na ganito, sa book na ganito, sa Biblia hango. So,
pwede rin po yun mga kasos, no, to fully understand. So, when the psalmist speaks of meditating day and night, it emphasizes the importance of continual engagement with Scripture or the Holy Bible. Meditation here goes beyond mere reading. So, meditation, parang ninanamnam mo talaga. Parang yung isang nag-yoga ba, na ninanamnam niya yung tamis, yung ganda, yung sweetness, yung value, yung depth, yung impact ng salita ng Panginoon mga kasos. Para kang sa pagkain, parang dinidigest ng iyong stomach mga kasembreros. So parang ganun ang example dito ng meditation. Para kang nag-yoga or parang nag-relax ang iyong spirit mga kasembreros. So this practice fosters a closer relationship with God and equips believers to navigate the complexities of life with divine insight. By embedding the truths of Scripture into our daily routines, we become more aligned with God's will and purpose for our lives. So to fully grasp this, it is essential to understand mga kasembreros yung essence. Kasi kapag hindi natin nalaman yung halaga, let's say, yung mga may sakit sa kidney, no? Kunwari, nagkasakit sila, so hindi nila nalaman yung value ng pag-inom ng tubig, no? Ng sapat na tubig sa ating katawan, iwasan yung mga maalat, yung mga chichirya, mga junk foods for example, soft drinks. So parang doon pa lang na-realize na ganun pala kahalaga, no? Yung essence, yung vitality, yung importance na ba, yung significance ng isang bagay kapag nandun na tayo sa situation. Kasi nga, di ba, kapag hindi natin minsan na-experience, hindi tayo matututo. No, we don't learn because we didn't experience yet. Ganun siya mga kasos. Pero ang salita ng Panginoon talagang ito, timeless, at saka dapat araw-araw po talaga natin itong mini-meditate, at saka nourishment ito ng ating kaluluwa. Reflecting on Psalms 1:2, we are called to consider how our own lives align with the principles of delight in meditation. In a society that often prioritizes busyness and distraction, how can we carve out time to genuinely enjoy and engage with God's Word, no? Challenge talaga ito mga kasos, kasi ang mundo natin ay talagang workaholic, no? Talagang choleric, no? Kaliwat kanan, talagang may deadlines, may due dates, no? Talagang pinupursu parati yung pagiging mabilis, no? Kung kaya instant foods, instant relationships, no? Instant noodles, instant. So basta mabilisan mga kasembreros. So ganun na ang mundo tumatakbo sa ating mundo ngayon. But ang challenge na ito ay malalagpasan natin if we are truly a son and daughter of the living God mga kasembreros. And it's just a matter of priority. If you know your priority sa buhay, sa araw-araw nating buhay mga kasembreros, ay makaka-set up ka kasi kayo naman ang gumagawa ng schedule, no? Nagtatrabaho tayo, yes, no? Kasi marami na magtatrabaho na kaya nila maglaan ng Panginoon, kaya maglaan ng panahon sa Panginoon mga kasembreros. So mapasubukan kung gaano mo kamahal ang Panginoon, ay gagawa ka ng paraan para makapag-aral o makapag-meditate mga kasembreros ng kanyang salita. Kung hindi mo talaga mahal, kung pahapyaw lang, mababaw ang pagmamahal, so matitest din yon mga kasembreros. So hindi ka gagawa ng paraan para makapagbasa, at saka sabi nga dito, araw at gabi sana, no? Yung kanyang dito, yung dapat na pakikiniig natin at pagbabasa, pag-nourish, no? Kasi nga ang ating katawan na physical, 3 beses kumakain sa araw, no? Ang ating soul or kaluluwa rin po dapat ay fully nourished. Alright, sinabi sa ating Word of God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and proper at sapat at matalinong desisyon sa ating mga schedules araw-araw, so that we can have schedules sa ating soul nourishment mga kasembreros. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.